Konsihal Bert Bonsol. Of course, ating kaibigan, ang presidente ng lahat ng mga kagawad dito po sa 2nd District ng Parañaque, and your number 1 kagawad dito po sa Barangay Don Bosco, si Ricky Bedayo. Dito po siya. At meron tayong iba pang mga bisita. Andito si kagawad RC Bernardo, Konsihal Rico Goles, mula po sa Barangay San Martin de Porres, kagawad Maitor Singson. Yan po si Maitor, isang abogado at talagang pinagmamalaki po natin. Napakagaling po niyan. Your very own kagawad Jackie Bustamante. At mula naman sa Barangay Merville, kagawad Bong Benson. Meron po may mga kagawad doon. At anak ng kagawad, anak ng isang konsihal natin, City Councilor na si Bal Soto. Dito po si Wahoo Soto. So huwag niyo pong kalimutan yung mga pangalan niyo. Wahoo Soto, Bong Benson, Maitor Singson. Yung Maitor, yung mga, naalala niyo yung Maitor? Yan yung hero noong unang panahon. Ngayon, medyo transformer na ang mga hero ngayon. At yung generation ko, transformer na ang kinikilalang mga hero. At nandito ulit si Jackie Bustamante. Huwag po natin kalimutan yung mga pangalan na yan. At alam niyo, meron akong isang special na babanggitin. Baka magulat kayo kung bakit. Siya po, si Colonel Belen. Andito po. Naku, gulat na gulat ako. Tuwang-tuwa ako na makita ko siya. Because we go back a long, long way. When I was the Deputy Administrator of the Maritime Industry Authority, halos araw-araw ay bisita ko si Colonel Belen. Sapagkat ng panahon na yan, he was representing one of the Jacinto companies. At they had a dealing with the Maritime Industry Authority para sa mga permit at iba pang mga bagay para sa kanilang mga pangangailangan. Palakpakan po natin si Colonel Belen. Class 51, Philippine Military Academy. Alam ko, marami pa tayo ibang mga bisita rito. Of course, kahit na wala na sa rito, I'd like to pay my respects to Father Jerry Batag. Alam niyo, siguro marami sa inyo nakakapansin, madalas po tayo na nagsisilba din sa inyong simbahan. Kaya alam ko na kanina may bumati sa akin, Congressman, madalas kita makita doon sa simbahan, nakatayo ka doon banda sa likuran. Kasi doon ang pwesto ko, doon banda sa likuran. At meron din bumati, Congressman, madalas kita makita nagkakape sa Jollibee. In fact, magkasama tayo. Madalas nakakasabay kita sa Lolas. Katunayan kahapon doon ako nag-lunch sa Lolas. O kaya nakikita kita tahimik, nagtatrabaho doon sa Red Ribbon. Sapagkat doon ako nagko-computer pag gusto ko ng tahimik na trabaho. In other words, marami pong lugar dito sa inyong barangay ang may tuturing na tambayan ko. At madalas nagpapagasolina ako doon sa Shell. At habang nagpapagasolina sa Shell, meron din kape ron, nagkakape rin tayo doon. Kaya madalas ako magpunta. Kanina binanggit po ni General Taho na ako ang isa sa mga co-authors ng Expanded Senior Citizens Act. Kasi yung Expanded Senior Citizens Act na yan, para sa mga senior citizen dito, noong una, meron na kayong 20%, pumasok yung BIR, binawasan dahil nagkaroon ng 12% VAT, naging 8% na lang. Kami po ng mga ilang mga kongresista nagtulong-tulong para maipasa itong Expanded Senior Citizens Act at binalik sa 20% ang inyong discount. Kaya wala po akong nakikita ang mga senior citizen dito. Tinitingnan ko, pakisabi na lang sa mga nanay at tatay ninyo pag uwi nyo sa bahay na meron na silang dagdag na senior citizens discount. At para naman sa mga senior citizens dito sa Barangay Don Bosco, ulitin ko, pakisabi po sa mga magulang nyo pag uwi nyo sa bahay na pag makasabay nyo ako doon sa mga tambayan ko dito po sa Barangay Don Bosco, babanggitin ko sa Red Ribbon, sa Lolas, sa Jollibee, hindi lang 20% discount ang mahubuhan nyo. Bibigyan ko kayo ng 100% discount. Ako na ang bahala sa kape nyo, sa breakfast nyo, sa lunch nyo doon. Basta magpakilala lang kayo
at patunayan nyo na talaga kayo ay senior citizen. Kung ako'y maniniwala na kayo ay senior citizen. So balik tayo dito po sa ating Coliseum. Pasensya na at medyo nahuli yung public works dito. Dapat merong pangalan dito, Coliseum number 54. Kung di nagkakamali, dapat ito Coliseum number 54. Ganun daw karami ang mga Coliseum na ating pinagawa. At makikita nyo ang basic design nito, gumagamit ito ng polycarbonate. Ang ibig sabihin niyan, translucent. I was inspired by what I saw in the Ayala Town Center at doon po sa Disneyland na gumagamit din ng polycarbonate, which is a modern material for roofing. So makikita nyo, pag-araw, may konting araw ito, a good but healthy dose of a little sunlight. Pero protektado kayo sa ultraviolet ray dito sapagkat napakahusay po itong polycarbonate. At tingnan nyo, hindi lamang functional ang polycarbonate, kundi ornamental and aesthetic pa. In other words, maganda po ang dating. Hindi katulad ng ordinaryong roofing. Medyo dull ng konti, medyo madilim ng konti. Pero dito, buong araw, pag-araw maliwanag ho dito. Hindi katulad pag GI sheets na ginagamit na roofing. At tama-tama, bagay na bagay din sa gazebo na inyong pinagawa. At kinakongratulate ko si Gerard Artajo dito sa napagandang istruktura na ito na talagang hinabol din yung basic architectural design ng ating Coliseum para mag-blend yung dalawa. Kaya napakaganda po. So, ito, magagamit nyo sa maraming bagay. Pwede ito sa sosyalan, pwede sa spiritual, pwede sa binyagan, pwede sa kasalan. Maraming mga okasyon na hindi nyo na kailangan lumabas pa. All that you need to do is maybe get a good caterer. Dito na kayo. At hindi naman mainit dito paggabi. Halimbawa, kung gusto nyo magkaroon ng weekly na roast beef dito, pwede siya sagutin ng Homeowners Association dyan. Pwede kayo magkaroon ng kasayahan dito. Pero siyempre, sisigil yung asosasyon. Itong roast beef nito, dahil kung kayo bibili dito, kung sa restaurant kayo bibili, ang isang order ng roast beef siguro, baka aabot ng mga 600 to 700. Pero palagay ko, kung ang Homeowners Association ang mamahala, palagay ko mga 250, pwede na. Pwede na siguro, no? Kasi ang baka nito, magkano ba ito? Mga 18,000 o 20,000. Magkano ang baka sa inyo? Ha? Uy, 31 na pala. Mukhang circa 1992. Yung presyo na, alam natin, medyo mahal na pala. Okay, so, alam nyo, idadagdag ko lang yung mga proyekto natin, no? Babagayin ko po yung proyekto. Ito pong proyekto na ito yung mga taxes na binabayad ninyo. Binabalik sa inyo. Si Congressman Goles ay isa lamang tulay para maibalik sa inyo yung mga taxes na binabayad nyo sa national government. Kasama na yung mga VAT na binabayad nyo rin. Hindi lamang yung income tax, kundi yung VAT. And before you, I would like to thank the barangay government of Parañaque sa pamumuno ni June Berata, ang ating barangay captain. June Berata, kasama kanya mga kagawad. Sapagkat napakaganda po ng kooperasyon namin ni Kapitan June Berata and the other kagawad. So it's very easy for me yung tinatawag na seamless yung pagpapatupad ng mga proyekto dito. Marami na pong proyekto rito, kalye, eskwelahan, Coliseum. Napakadali po na mag-implementa ng project dito sapagkat napakahusay ang pamamahala ng ating barangay. And before you also, I would like to thank our good Mayor, June Bernabe. Kasi itong ganitong klaseng proyekto, lalong dumadali pag nagtutulungan ang Mayor at ang Congressman. Hindi katulad sa mga nababalitaan natin sa mga ibang lugar. Nag-aaway ang Congressman, nag-aaway ang Mayor, nagpapataasan ng kung ano. Kaya nangyayari, ang napipinsala ang public interest. But this is not happening in the 2nd District of Parañaque. And I think the whole city of Parañaque sapagkat napakahusay po ang suporta at kooperasyon na binibigay ng ating Mayor June Bernabe. Ano ba ang iba bang mga proyekto natin? Pagdating sa Coliseum, mula po nung start nitong term ko na ito,